At dahil usong-uso ngayon yung pares, nagluto ngayon ako ng pares dito sa bahay. Ang ginamit ko nga pala is yan, yung baka na puro laman na may konting taba-taba. Kasi masarap yung pares yung may konting taba-taba. Kapag puro kasi laman, nakakaumay siya. Parang dating nun, para bang corned beef. Ayan o. So ganyan po yung itsura ng pares kapag luto na siya. May konting taba siya. Tapos yan, sabaw, medyo malapot ng konti. At yung ginawa ko po pala dito is, yung pares ko, iba po sa pares na nakaugalian na marami katulad ng kay Diwata yung lechong kawali. Ayan o. Pero ginamit ko yung pork, grilled pork yung ginamit ko tsaka yung talagang baka talaga. Nakapapansin yun, mga kaibigan, yan, ang lambot. Yan. So iniyaw ko yung ribs, tas yung may konting laman-laman, tas yung may konting mantika na baboy. So para maiba naman, para yung lasa ng pares is nagmi-mix do sa smoked grilled pork natin. Kaya pag natikman mo talaga yung sabaw, masarap talaga. So ayan po yung umpisa. Ganyan yung part ng baka na binili ko. Babanlawon lang natin yan ng 2 beses o 3 beses hanggang maging malinaw yung tubig. So siyempre para naman malinis, after nyan magpe-prepare tayo ng kawali. Kawali na may mantika. Siyempre gigisa natin dyan yung bawang. After ng bawang, siyempre lalagyan din natin naman yan ng luya. Yan. So tostahin natin muna. Yung purpose niyan para yung karne ng baka natin hindi siya masyadong maladsa. Kasi yung iba kasi pinapakulo lang nila tapos lalagyan ng sibuyas, pimenta. So mas maganda i-fried mo muna rin. Igisa mo siya sa sibuyas, bawang, tsaka luya. Para pag nilagay mo na yung karne, yan. So igisa mo rin siya ng ganyan para mawala naman yung lansa ng baka. Siyempre may pa yan, yung lasang mango. Kailangan matanggal din yun. Siyempre mas maganda yung igigisa mo talaga siya sa mantika ng konti. Tapos yan, yung mga condiments na gagamitin mo, makakatulong yan para maging mabango yung pares natin. So yan, igigisa-gisa lang natin ng ganyan. Habang inigisa-gisa natin ganyan, tignan nyo, meron siyang konting mantika. Yung taba-taba, yung baka natin. Kasi nga, pag puro laman yan, okay din naman. Pero kasi, kapag pares kasi dapat meron siyang konting taba. Dahil naman yun naman talaga yung nakasanayan natin. Yung iba nga, diba, pag nag-order, yung taba marami. So yan, maglalagay ako ng patis. 2 ganyan. So tansyahan mo na lang kung 1 kilo yan. Ganyan yung ilagay mo. As maglalagay din ako ng toyo. Yan. Isa muna. Pampakulay lang yan. So para yan. Pampakulay. Tas yung kuting asukal na ganyan. Isang sandong na ganyan. Kasi ako nasanay ako. Gusto mula ng bata ako pag nagluluto ako. Tansyahan lang talaga mga kapatid. Kasi pag kasi tansyahan, yun, tansyahan. Hindi ganito kasi yan. Kapag kasi matagal lang nagluluto, madali mo na lang matatansya kung ano yung magiging lasa na niluluto mo. So maglalagay nga pala ako ng 3 star anise. Nasa inyo kung gaano karami, pero suggest ko huwag marami. Tapos bumili ako ng pamintang buo, 3 plastic yung tig-piso, ganyan lang. Sa pares kasi, ito yung magdadala ng fiber lasa, yung star anise. Pero hindi rin masarap kapag naparami. So masasuggest ko kung 1 kilo yung baka nyo, maglagay ko yung 2 hanggang 3 peraso lang. Pag sumobra na dun, masyadong mabango na. Hindi na siya parang nakakaumay na yung lasa at amoy niya. Dapat sakto lang. So ililipat ko siya ngayon sa kaldero para maraming sabaw. Ginisa ko lang siya sa kawali para makita niyo kung paano yung ipagigisa. Tapos nilagyan ko siya ng sabaw ngayon. Yan. So medyo tumabang na yan kasi nilagyan ng sabaw. So pakukuluin muna natin, mamaya natin titimplahan.
Tapos kapag natimplahan natin ng ganyan, may tubig na, pakukuluin natin yan. Ngayon, ipiprepare natin ngayon yung baboy. Ayan, binidyon ko nga pala kanina to, kanina hindi pa naluto yung baka. Kaya mapapasin mo, nandiyan pa yung baka yun. Pero kasi nga nauna siyang na-video kaya ganyan. Pero ganyan yung itsura ng baboy na ginamit natin. Nabili ko pala yan sa press option. Ano, may konti sa mantika. So ayan, nadobo ko lang siya. So lagyan mo lang siya ng paminta, bawang, sibuyas, toyo, konting asukal. Basta kung paano ka magluto ng adobo. So ganun yung gagawin mo. Ayan, papakuluin mo lang siya hanggang siya ay lumambot. Nasa iyo kung tatakpan mo o hindi. Ako hindi ko na siya tinakpan kasi gusto ko yung medyo matigas ng konti. Ayaw yung malambot na malambot. So pag medyo malambot na ng konti, kasi iihawin ko pa yan. Ayan, iniready ko na yung super pagod ko. Ang gagamitin ko nga pala dyan yung baga at saka yung apoy. Kasi yung apoy at saka baga, magandang combination nga pag nag-iihaw ka. Yung smoke smell, yung smell ng smoke, yun, smell yun. Wait for it. Here it comes. Almost there. Basta yung amoy usok, yun na yun. Stop it. Get some help. So yun, naririnig din naman kung paano matista yung karne natin sa baga, diba? Tsaka sa apoy. Siyempre, habang kumukulo yung beef pares natin dun sa kaldero. Ayan, nag-iihaw tayo dyan. Para, siyempre, mabilis yung trabaho. So, habang iniihaw mo siya, didiligaw mo siya ng konting ganyan. Toyo, yung pinagkuluhan. Siyempre, para manood yung lasa niya sa loob. Gaganin-ganinin mo lang. Kung meron kang pampahit, pairin mo siya. Yung iba kasi ginagawa nila yung kumukuha sila ng daon ng saging pag pinapahit nila. Parang style sa barbecue, gano'n. No. Siyempre, pag ganyan yung apoy mo, huwag mo siyang iiwanan. Lagi mo binabantayan. Oh. Babalik-balik ta rin mo yan hanggang maluto siya. Kapag ganyan na yung kulay, konting-konti na lang. Baga na lang yung magluluto niyan. Sinubukan ko lang to pero kasi yung pares ni Diwata, diba, yung sahog niya is yung lempo. Ano siya, parang lechong kawali, parang dating ganon. So, para maiba naman, kaya ginawa ko, try ko nga kung masarap din yung inihaw na baboy. Yun yung ilagay. Pero actually, kahit hindi mo na siya lagyan ng ganyan, kung marami ka ng biniling baka na sabihin natin 1 kilo, siyempre parang hindi na rin magastos. Kasi yung pares talaga, baka naman talaga yan eh. Nauso lang yung nilalagyan ng bitsyong kawali. Pero baka talaga yan yung pares. Para hindi na lang magastos. So ako tinry ko lang kung ano yung lasa. Kasi nakapagluto na rin ako dati ng pares na walang sahog na bitsyong kawali o ganyan. So tinry ko lang. Ayan. So lutuin lang na natin na lutuin yan. Hanggang maging maluto yung sa loob niya. Siyempre, matatansya mo na rin naman yung pagluto na eh. Tutusugin mo lang yun ng tinidor. O sabihin mo na atin eh. Tutusugin ko lang ng ganyan. Pag malambot na ng ganyan, ibig sabihin, luto na yan. Kasi napakuluan na natin yan sa, sa toyo, tsaka sa sangkap na parang pang adobo. Kaya makakasigurado ka na hindi na bloody yan. Kasi luto na yan sa loob, yung labas lang natin ngayon yung parang iniihaw natin na parang maging sunog. Kasi masarap kasi sa inihaw yung ganyan talaga yung pagkakaihaw niya. Yung kulay red na ganyan. Masarap pa yun pag nilagay yun sa pares. Sa tingin ko lang, pero hindi pa na-try dyan eh. So, yan. Sinyo, ganda oh. Ayan, luto na siya, kaya pwede na siyang palamigin tapos iuwain na para sa pares natin. At hindi nga ako nakapaghintay, kaya nilantakan ko na yung kalahati. Ayan, natira na lang yung ribs.
Kasi nga, medyo nagutom ako. Nung iniihaw ko siya, parang natakam ako, kaya hindi ako nakapagpigil. So, nilantakan ko yung kalahati. Yung iba na lang yung natara dyan. Sa bagay, ako lang din naman yung kakain, kaya okay lang naman. Kasi, masyado na rin naman marami yung yung karne. Kaya pinapakputa kanina. Ngayon, yung iba, tatatarin natin ng paganyan. So, yan. So, ganyan lang akong pagputol. Nasa inyo naman kung gusto nyo malaking iwa o malaki. Ganyan yung itsura nung miniyaw natin kanina. So, yun yung pang sasawag natin. Mula sa yan. Tingnan nyo naman paano hindi ka matatakam dyan, diba? So, nung pagkatapos ko sang ihawin, talagang naamoy ko talaga yung bango ng karne. Kaya hindi ako nakapagpigil. Yun. Inati ko na yung kalahati. Yun, pinapak ko na. Kaya konti na lang natira. Ayun, bibilisan na natin yung pagtaktad o pag-iwa. Yan, parang mabilis, diba? Ay na pala yung kinalabasan ng ating baboy. Mukhang sarap, diba? Pero masarap talaga yan kasi nga, tikman ko na eh. Ayun. Balikan natin yung pares natin yan. So maglalagay ako ng sariwang bawang. Pampabango sa sabaw. Ngayon, kumukulo na siya. O, abang kumukulo yan, siyempre, titikman natin yan. Siyempre, tatansyahin lang natin yan kung ano pa yung kulang. Siyempre, kung matagal ka na nagluluto, hindi mo na kailangan yung sukat-sukat kung ano ilalagay mo. Tatansyahin mo lang, kagaya ng mga matatanda dito sa amin pagdating ng piyesta dito. Yung nakaugalian nila, magluluto sila ng menudo, kaldereta, wala namang specific na skupo ilang nilalagay nila sa mga niluluto nila. Kasi nga, nasa nila yun kasi kung ikaw ay nagluluto, kung ano yung gusto mong lasa, yun yung sundin mo. So ako, nilaglang ko ulit ng toyo, parang kulong pa rin to, tsaka sukal yan. So yung lasa kasi ng pares, hindi siya matamis, may konting tamis siya, pero nagbe-blend yung lasa ng toyo tsaka patis at yung mismong flavor ng baka. Kaya kapag talagang nabimix yun, talagang napakasarap ng sabaw. So kulang pa siya ng patis, nilagyan ko pa siya ng isang sandok. Tapos papakuloyin ko lang yan hanggang maluto. So ayun na nga, habang kumukulo siya, dahil medyo matigas pa. At para ma-absorb yung tinagdag natin ng toyo at patis, siyempre papakuloyin ba natin. Habang kumukulo ngayon, magpiprepare tayo ng isang scoop na ganyan na cornstarch. So cornstarch pala yung gagamitin natin. So lalagyan natin ng tubig. So lulusawin lang natin sa tubig yan. O lang, huwag natin ilalagay ng hindi nalusaw yan. Kasi nga, magbubuo yan sa papares natin. So, lulusahin mo lang siya ng ganyan. So, kapag nalusaw na siya ng ganyan, yan, hindi pa siya nalulusaw, diba? Kailangan lusawin na natin sa kutsara na ganyan. Hanggang madurog yung cornstarch. Hindi natin yun pwedeng ibuhos mamaya kapag malapit ng maluto nang hindi nalusaw. Magbubuo kasi yan, papangit yung lasa. Kaya, yan. So, nalusaw ka na ngayon. Ngayon, makita niyo naman, kumukulo siya, di ba? Diyan natin ngayon, kilalagay yung nilusaw natin cornstarch. So, yun o. Yan, para siyang gatas, di ba? Yan. Ngayon, meron pang natira, o. Yan, nilagyan ko ulit ng tubig para lusawin. Bubuhos lang ng ganyan. So, ngayon, haluin mo yan habang kumukulo. Hahalu-haluin mo siya ng ganyan, huwag mong titigilan. Para talagang yung cornstarch is umalat sa mismo sabaw. Yan, makikita mo naman kung sobrang lapot na yan o hindi. Siyempre, tatansyahin mo rin din naman dyan. Kung halimbawa, sobrang lapot na, o hindi pa masyadong malapot, nasa iyo kung anong gusto mo lapot. Pero dapat katamtaman lang, hindi siya malapot, hindi siya masyadong sobrang lapot. Basta saktong lapot lang yun.
halu-haluin mo lang siya ng ganyan. So hanggang maging malapot siya. So, ayan no, makikita nyo, sobrang lambot na ng karne natin dahil na matagal siyang nakulo. Ayan no, napakabango niya talaga guys, talagang ang sarap ng amoy. Ayan no. So kung mapapasin nyo, hindi siya totally malapot na malapot, sakto lang siya. Kasi parang magmumukha na siyang gravy kapag sobrang lapot niya. Ayan yung ano natin, yung baha, diba? Ang lambot yan mga kaibigan. Oh, kasi nyo, ang ganda ng kulay, diba? Ganyan talaga yung kulay ng pares. Kung gusto mo medyo dark pa dyan, lagyan mo ng toyo. Ganyan lang yun. So ayun, naluto na siya, naglagay na ako ng sample dyan, no? Yan, no? So ayun, binuhos ko na yung sabaw. Siyempre, taba. Ayun, sabaw ulit. Diba? Ayan, no? Sarap talaga niya. Mapapasin nyo, mga kaibigan, napakalambon yan. Tignan mo naman. Umihiwalay. Konting tinidor lang, oh. Ay, napakaganda. Ano, may manti-mantiga pa ng konti, oh. Tapos may sinangag ganyan. Yung fried rice na maraming bawang. So ilalagay mo pa yung ribs na yun. Tapos yung iniyaw na baboy. Naku, mapaparaming gana yung ganito, di ba? Pag ganyan yung ulam mo, siguro hanggang mamayang gabi, kung kumain ka ngayong hapon, hanggang mamayang gabi, busog ko eh. Kasi may baka na, may baboy pa eh. Diba? Bigat sa tiyan yan. Kaya hinay-hina lang, konting kanin lang. Kahit one rice ka lang dyan, pwede na yan. So hanggang dito na lamang mga kaibigan. Salamat!